Magandang umaga po sa atin. Purihin po ang Diyos. Sige po. Kasi ito ay pagdiriwang eh. Tayo lang masaya po tayo lahat. Pero may isang talata ako sa Bibliyang bibitawan sa umagang ito. Yung sa awit 33:12. Ang sabi po rito, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Kaya nga po, sabihin, mapalad tayo at mapalad ang bayang ibinukod ng Diyos eh. And I believe, ako'y naniniwala na ang bayang Pilipinas ay inihiwalay ng Panginoon para sa isang natatanging mataas na layunin. Ano po? Tanda po natin, ang pinakamagandang dapat inaasam ng bawat isa, yung mataas na layunin. Sabi mo sa katabi mo, mataas. Pag sinasabi mo yung mataas, itaas mo yung kamay mo. Sige, mataas na layunin. Okay, dapat lagi tayong nag-iisip at nangangarap sa mataas na layunin ng Panginoon. Alam nyo, ang Pilipinas ay pinagpalang bansa. Sino po naniniwala ang Pilipinas pinagpalang bansa? Alam nyo po, napakayaman ng bayan natin eh. Pinagpala ang bayan natin, ano po? Ang Pilipinas ay napakayaman. Alam nyo po, kung ang bayan natin ay mapupunta sa tamang kamay lang, yayaman ng bawat Pilipino eh. Amen po. Kaya nga po, although kahit na ang Pilipinas ay sabi nga parang napakaliit na bansa lamang, pero alam niyo po, napakayaman ng bayan natin. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbigay ng napakaraming kayamanan sa bayan po natin. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga likas na yaman. Ano? Amen ba? Nasa atin lahat na yata ng mineral. Ang ginto, ang Pilipinas ang pinakamalaking tagapagluwas ng ginto. Isa sa pinakamalaking tagapagluwas ng ginto sa buong mundo. Alam niyo ba, ang pinakamalaking yaman ng Pilipinas ay ginto. At ang Mindanao po, karamihan ng lupain sa Mindanao ay napakarami pong ginto. Ano po? Mandyan yung tanso. Tayo rin po. Ano? May deposit tayo. May pinakamalaking deposito ng tanso. Nickel. At tayo po yung nangungunang bansa na nagluluwas ng nickel sa buong mundo. Yung chromita. Tagalog kasi chromita, chroma. Mayaman ang bansa natin sa chromita. No? Ito yung ginagamit sa pagbuo ng mga stainless. Bakal na hindi kinakalawang. Stainless tawag. At bakal, ano po, malaki po ang deposito ng bakal. Uling rin po, napakalaki sa Pilipinas. Yamang agrikultura, napakayaman rin po natin. Ang palay. Alam niyo ba, ang palay, kinakain niya ng 1/3 na isa sa ikatlong bahagi ng populasyon ng buong mundo. Kumakain po sila ng kanin. Ano po? Sino kumakain ng kanin dito? Wala, ano? Ako lang. Lahat po tayo kumakain ng kanin. Ano po? Kaya po palay ang isa sa pangunahang producer po tayo ng palay. Ano po? Nyog. Alam niyo ba ang nyog? Napakaganda po ngayon. Natutuklasan na ang nyog ay panlaban sa kanser. Ano po, ang nyog, napakarami ng panlaban sa mga karamdaman at sakit. Ang Pilipinas, napakarami pong nyog. Sa likod lang natin, may nyog tayo. Di ba may nyog tayo dyan? Okay. Nyog. Alam niyo ba, ang pinyat sa Pilipinas natin, ang pinakamalaking producer ng pinya sa buong mundo ay ang nasa Pilipinas. Kaya nga po, kumakain kayo dapat lagi ng pinya. At ang pinya ay napakaganda po sa kalusugan natin. Meaning, sa makatuwid, ang Pilipinas po talaga ay binayaan na napakaraming kayamanan, yamang dagat, o produkto ng dagat, ang mga perlas, napakaganda po sa Pilipinas. Sa Pilipinas nakuha ang pinakamalaking perlas sa buong mundo. At pinakamamahaling perlas sa buong mundo, yung Pandaka Pygmy, yung isang perlas, yung black pearl, sa Pilipinas lang po matatagpuan. So, yamang tubig po, napakayaman po natin, ano po, at ginagamit rin po ito sa mga, even hindi lang sa agrikultura, kundi sa pag-elektrisidad, ginagamit po yan. Yung yamang enerhiya, turismo, sa Pilipinas, yung ikawalong wonder, pinakadakilang lugar na dapat puntahan ng tao, di ba? Yung sa Palawan. Sino napunta sa Palawan? Saan? Parang ilalim na, underground river. Hindi ko matagalog talaga, sorry. Hindi ko matagalog. Sino nakapunta ron?
ikawalong pinakadakilang tanawin sa buong mundo na hindi nilikha ng kamay ng tao. Ibig sabihin talagang very natural ang pagkalikha sa Kanya. At yun, kung gusto niyo pong, pag-pray niyo, makarating po kayo sa, kahit sa Palawan, wag muna sa ibang bansa kasi ibang bansa, mas maganda po ang bayan natin sa ibang bansa. Ang turista pumupunta rito, tayo gusto natin lumabas ng bansa, no? Amen? Puntahan niyo po ang Pilipinas. Amen? Kasi po, doon niyo mapapagmuni-muni na ang bayan pala natin, napakaganda, napakayaman. Kasi nasa Kalakhang, Maynila lang tayo, di ba? Kasi dito hindi natin masyado ma-appreciate yung ganda ng bayan eh. Pero pag pumunta kayo sa ibang bansa, ibig sabihin, makita natin na ang ganda ng bayan natin. Kasi ako, purihin ng Panginoon, talagang dahil sa trabaho namin nung ako'y nasa DOH pa nung umpisa, talagang libre po nakakarating kami sa iba-ibang bansa. Yung Mindanao, talagang karamihan ng lugar sa Mindanao, pinapupunta po ako dyan. Kasi po yung mga babae naming mga staff yung mga kasamahan sa trabaho, natatakot sa Mindanao. Yung ginagawa po ako pinapadala. Sabi, wala kang takot, diba? Sige, punta ka sa Mindanao. Kaya lagi ako sa Maguindanao, sa Sulu, sa Tawi-Tawi. Napuntahan ko po yan. At napakaganda po ng lugar sa Pilipinas. Ang masabi ko lang po ay talaga ang bayan natin ay pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka rin ng Diyos. Kasi ang pinakamalaking kayamanan ng bansa natin ay hindi lang yung likas na yaman, kundi yung tinatawag na yamang tao. Ano? Sabi mo sa katabi mo, yamang tao. Yan. Bakit? Karamihan ang Pilipinas ay, unang-una, ang Pilipinas ay napakarunong ng mga Pilipino. Kasi ang Pilipino lang yata ang bansa na karamihan ng Pilipino marunong mag-Ingles. So makita natin dito, una po, sa akin, ang pinaka angat, sabi ko sa atin, angat ka sa iba. Alam mo, ang pagkaangat ng Pilipino, doon sa katangian niya. Una, yun nga, marunong kayo mag-Ingles. Kasi, siya nga po. Oo. Kasi karamihan sabihin na natin, 80% ng buong mundo, kilala yung Ingles. Nakakarinig sila. Okay, kaya saan kayo pumuntang lugar, basta marunong ka kahit konting English. Actually nga, magaling kayo mag-English eh. Pero pag mga ibang bansa na, barok na yan mag-Ingles eh. Going there. Ganun na. Ganun mga usapan. Going there. Going there. Ganun lang usapan eh. Pero ang mga Pilipino, medyo tayo conscious sa grammar, di ba? Kinokorek natin. Pag ako nagkakamali sa grammar, kinokorek ako ni Sister Emma eh. Siya una mali na naman yung grammar mo ha. Lagi kang mali. O, ganun. May correction tayo. Pero tinatama ang grammar, no? Yung baybayin ng mga salita ay dapat itama. Tama naman po yun. Pero sa huli, makita natin, napakatalino ng mga Pilipino. Pangalawa, tayo ang may buhok na itim. Alam niyo po ba ang buhok na itim ay katangian ng Pilipino? Bakit? Ang pinaka sabihin ko po sa inyo, ang pinaka-unreached, hindi pa napupuntahan ng gospel na lugar, ay ang 1040 window. Ang Pilipinas po, ang kalahati ng Pilipinas ay nasa 1040 window. At alam nyo ba, ang kulay ng buhok sa 1040 window, itim ang buhok. Ang isa, makaka-relate sila sa iyo. Makakatagpo sila ng mga katangian na katulad natin. Amen po? Kaya nga po, ang Pilipinas, naniniwala ako, ay inihahanda ng Diyos sa huling panahon. Ano po yun? Ang Pilipinas ay magpapadala ng maraming misyonero sa buong mundo. Ang Pilipinas ay tatawaging tagapagdala ng misyonero sa buong mundo. Ako parang wala. Amen. Ano natin yan? Amen. Ang maganda sa amen. Ano yung maganda sa amen? Pwede siyang Tagalog, pwede siyang English. Amen pa rin. At isa pa pong word, hallelujah. Ang hallelujah, kahit sa lupa, kahit sa langit, may hallelujah. O kaya nga mag-amen kayo. Lumakas, amen! Amen!
Sabi niyo, hallelujah! Ang hallelujah natin dito, hallelujah pa rin sa ibang bansa. Hallelujah pa rin yan sa langit. Amen. Sige, pag sa amin at hallelujah, pareho lang yan. O kaya yung yamang tao ay ang Pilipinas, yung katangian natin, alam yung katangian ng mga Pilipino, una yung malasakit. Marunong tayo magmalasakit, di ba? Kibonggo, no? Pero hindi, marunong ang Pilipino magmalasakit eh. At marunong siya na parang hindi na kailangan sabihin na tumulong ang Pilipino. Amen. Kilala ang Pilipino sa pagmamalasakit. Kilala ang Pilipino sa pakikipagkaibigan. Amen ba? Amen po. Bakit? Ang Pilipino ay likas na magiliw. Magiliw at palakaibigan. Ang Pilipino rin ang may malaking pagmamahal sa pamilya. Amen. Kaya nga po ang Pilipino, parang andun si lolo, si lola nasa bahay. Tama. Alam ba sa ibang bansa, lalo na sa kanluranin, ang mga matatanda dinadala na sa lugar ng mga matatanda. O meron silang mga lugar para sa matatanda. Doon na nilalagay. Pag age of 60, 70, doon na nilalagay. Pero sa mga Pilipino, kasama pa rin natin mga lola natin. Sino yung nakita niya yung lolo niya, lola? Lelang, lolong, lo. Nakita niyo ba? Ako nakita ko pa kasi yung lolo ng tatay ko. Kasama pa rin namin dati sa bahay. Lolo ng tatay ko, ha? Nakita ko pa. Alam niyo, nakasuot siya ng damit, ang damit doon talagang saya. Nakasaya pa sila. Hindi yung pag sinabi lang harvest sabi, may handa, nakasaya kayo, magsaya kayo. Hindi ganon. Talagang nakasuot sila araw-araw ng saya, no? Ng damit talaga na pang Pilipino. Amen po. Yung pagmamahal sa pamilya, yung pagharap natin sa pagsubok, hangarin ang ibang bansa sa atin. Alam niyo bakit? Kasi mga Pilipino, pag dumaan ng pagsubok, nakakangiti pa rin. Yung ibang bansa, alam niyo po, siguro nag-suicide dahil nakahang na sila sa pader siguro or sa ano. Bakit? Kasi nga po, ang Pilipino, kayang magtiis. Parang walang amen. Amen, matiisin po tayo. Pero sa huli, masayahin ang Pilipino. Kasi ang Pilipinas, ang number 1 na masayahin sa buong mundo. Ngitian nga yung katabi natin, so yung masaya mo talaga. Matatag tayo sa harap ng mga pagsubok. Mga Pilipino yan, kilala ang Pilipinas sa pagiging masipag. Masipag po ang mga Pilipino. Kaya nga ang Pilipino ang nire-request kahit po sa United Kingdom. Ano ba Tagalog ng United Kingdom? Sa nagkakaisang kaharian. Sa Inglaterra. Inglaterra. Sa Europa. Ang Pilipino po ang hinihiling nilang maging nurse tsaka tagapagbibigay kalingap. Pilipino po yun. Bakit? Kasi ang Pilipino, makalinga. Kasi alam nila, Pilipino, sa bahay pa lang natin, inaalagaan na natin yung matatanda, yung mga bata, marunong tayo lahat mag-alaga. So, ang mga Pilipino ang kinukuha doon. Amen po. Ang Pilipino rin ang magalang ang mga Pilipino. Tama ba? Magalang, marunong magmano. Katutubo kasi yan. Ibig sabihin, inherit na minana natin yan sa mga ninuno pa natin. Na dapat lang pinagpapatuloy natin yan. Magagalang po. Ang Pilipino, ang Pinoy din ang malikhain. Malikhain po tayo. Kaya po, ang galing ng mga Pilipino, kahit po, lalo na yung paligsahang pang-isahan, ang gagaling ng mga Pilipino. Lalo na ang Pilipino, ang galing kumanta. Kahit saang lugar may kantahan. Kahit sa patay, kahit sa buhay, may kantahan dyan, di ba? Ibig sabihin talagang ang talento ng Pilipino, grabe talaga. Kaya purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Diyos, kasi siya yung nagbigay ng kakayanan, talento sa ating lahat, na hindi lang para doon. Sabi ko nga po, dapat lagi nating minimithi yung pinakamataas na layunin. Bakit meron tayo ng mga ganitong kakayanan? Talento, amen, kaugalian,
Amen, na minana pa natin sa mga ninuno natin na magaganda namang kaugalian na kailangan nating ipagpatuloy. Sa spiritual na pong bagay, alam niyo po, ang Pilipinas, ang sinasabi ko nga pong bagong tagapagdala ng mabuting balita sa buong Asya. Ano? Dahil ang Pilipino nga po ay maraming populasyon sa ibang bansa, Pilipino. Alam niyo po ba yun? Ang Pilipino nakakalat sa buong mundo. Kahit saan kayo pumunta, may Pinoy. Kaya nga po, sabi ng isang taga-Europa, nakakilala namin, pag sumakay kayo, kumarka raw parang sa mga LRT doon, so tumawag ka lang raw ng Quiapo, magtatawanan na raw yung mga Pilipino kasi alam nila na Pilipino yun. Ano? Quiapo raw. Okay. So makita po natin. Okay, ang pinaka hindi pa naabot ng mabuting balita, alam niyo po doon sa 1040 window. Okay, meron po tayo diyang so, ang isang maganda sa bansa natin, tayo nga po ay nasa lugar ng 1040 window. Ang kalahati ng bansa natin ay nasa 1040 window. So, pag sinabing 1040 window, ito po yung mga bansang hindi pa halos naaabot ng gospel o mabuting balita. Nandun po tayo. Kaya nga po, ang mga taga-Europa at ibang bansa, pumupunta doon sa 1040 window para ihayag yung mabuting balita. Ang laki ng ginagastos po nila. Ang Pilipinas po ang pinakamalapit doon. Ang sabihin, konting pamasahe lang gagastosin natin papunta sa 1040 window ng mga bansa. O yung mga bansang kailangan pa pong hayagan ng mabuting balita. Kaya nga po, kasama na dyan yung mga China, Japan, India, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Cambodia, o yung Cambodia, Myanmar, o yung Burma, Thailand, kasama rin. Even Asia, part ng Arabia at Africa. Kasama yan lahat sa 1040 window. Ibig sabihin, ito yung mga bansang nangangailangan pa ng mga manggagawa para po ihayag ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga po, pag na-realize nyo, ang Pilipinas ang sagot. Sabi mo sa katabi mo, ang Pilipinas ang sagot ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po, ang Pilipinas, ang Pinoy ang sagot ng Diyos. Ay, parang ayaw maniwala ng iba eh. Dapat nilalakasan natin yung amen. Sabi nga, amen, siya nga po. Ganyan, lakasan natin. Opo, ulitin ko po, ang Pilipinas ang sagot. Kaya nga po, ang mapa ng Pilipinas, sabi ng iba, para siyang sundalo. Amen, para siyang sundalo. Yan po, no, sabi, amalgam warriors. Okay, sabi, para siyang warrior na pasugod pa kanan. Sumusugod sa kanan. Yung pasugod siya sa 1040 windows. Okay? Ano ba ibig sabihin noon? Ang Pilipinas, sa aking panalangin, ay maging burning bush ng Asya. Sabihin, ang Pilipinas ay gagamitin ng Diyos para magkaroon ng revival. At mag-uumpisa ang revival sa Pilipinas. At mag-uumpisa ang revival sa simbahang Pilipino at Kristiyano. Kasama na tayo doon. Ang JCIS. Amen po. Bakit? Sabi ng John 4, verse 35, hinog na ang aanihin. Sabi mo sa katabi mo, hinog na ang aanihin. Ano po kasunod ng verse yan? Manalangin, tama? Manalangin na magpadala ang Diyos ng mga ani. Bakit? Ang daming aanihin, kokonti ang mag-aani. Ano pa sabi ng Panginoon? Magpadala ang Diyos. Ano yung prayer natin? Panalangin natin, magpadala ang Diyos ng mga ani. Amen po. Ano po ang babasahin ko sa Joel 3:14? Ano po sabi ron? Sabi ron, yung nakita sa
sa lambak na ang daming tao na nasa lambak ng pagdidesisyon. Ang ibig sabihin po, maraming tao, desisyon na lang ang kulang. Amen? Para sa kanyang kaligtasan. Amen po? Napakarami po nila. Kaya nga po, kailangan ng mga manggagawa. Kaya nga po, tamang-tama. Sabi sa katabi mo, tamang-tama ka. Bakit? Ang Pilipinas ngayon ay nakapokus sa paglikha ng mga disipulo na kailangan ng mundo at napakarami pong leader. Kaya lang, kukunti yung godly leader. Kaya nga po, nananalangin tayo, dumami pa ang mga disipulo. Amen? Mga tao na may takot sa Diyos. Amen po? Amen? Paano po as Kristiyanong, bilang Kristiyanong Pinoy na lang Letter P, ako'y Kristiyanong Pinoy. Letter P, unad, may pagmamahal po sa bayan. Sino po rito, mahal niya ang bansang Pilipinas? Mahalin po natin ang bayan natin. Amen? Manalangin tayo sa bayan natin. Tulungan natin ang bayan natin. Kung may problema, huwag po tayo magreklamo. Amen? Ang gawin po natin, manalangin at tumulong na wag na tayong sumama sa problema. Amen po? Bakit? Naniniwala ako, ang Pilipinas ay pwede talagang maging bansang Kristiyano ng Asya. Amen? Amen po? Ano natin yan? Panghawakan natin yan bilang mananampalataya. Amen? Na dapat tayo po bilang Kristiyano, hindi lang po tayo nagmamahal sa bayan, nagmamahal din po tayo sa ating Diyos. Amen? Alam natin kung paano mahalin ang bansa. Alam natin kung paano mahalin ang bayan natin. Pag nagpakita tayo ng radikal na pagmamahal sa tao, para natin itong pinapakita sa Diyos. Amen? Amen po. Kaya sabi sa kanila, mahalin mo ang bansa. Mahalin mo ang kapwa mo Pilipino. Mahalin mo ang Malabon. Amen po. Nag-umpisa yan sa pagmamahal natin sa siyudad natin O Malabon, di ba binabaha tayo rito? Amen. Pero sa kabila ng lahat ay nakita natin na kung pagsubok man sa atin ito, kaya nating lambasan. Amen? Nakayan pa nating daanan yung mga pagsubok na darating sa buhay natin. Kaya dapat mahalin po natin ang bayan natin. Ano po sabi ng Marcos 12? Pahalin natin ang Diyos. Tama? Marcos 12, 30 hanggang 31. Sabi ng unang Juan 4:19, tayo nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa iyo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, minahal ka ng Diyos. Dapat unahin mo siyang mahalin. Amen? At nakikita ang ating pagmamahal sa paraan na kung paano tayo namumuhay bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Amen? Amen po, mga Pinoy na Kristiyano. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din tayo. Unang Juan 4:11. Mahalin natin ang isa't isa. At sabi ng unang Juan 3:18, huwag kayong umibig sa salita lang. Siya nga po, sabihin nyo. Dapat ibigin natin ang kapwa natin sa gawa rin. Amen? Amen po? Amen? Amen. Tapos na ako sa P, pagmamahal sa bayan. Pinoy yan Pinoy acronym. Ayan. Para mas madali niyong tandaan. Letter I. Sa I, inaalay ang buhay sa bayan. Na tayo bilang, ano sagot natin sa Diyos? Alay mo yung buhay mo para sa bayan. Sino rito tutulong sa bayan para umunlad? Alay ang buhay sa bayan. Okay?
O pag-aalay ng buhay sa bayan. Bakit kailangang ialay ang buhay sa bayan at sa Diyos? Kasi nga po, ang bayan natin ay nangangailangan talaga ng mga matitinong leader. Amen po. Kaya nga po, ang matinong leader ay yung mga leader, hindi yung nasa pwesto. Dapat mag-umpisa yon sa iglesia, sa pamayanan ng Kristiyano, na may mga leader na nagtuturo hindi ng kalokohan, kundi ng katwiran. Amen. Magturo tayo ng, sabi sa kanila, huwag ka magturo ng kalokohan. Magturo ka ng katwiran. Iba tinuturo sa anak, kalokohan eh. Diba? Sabihin mo, anak, wala ako. Sabihin to niya, wala po daddy ko, nandyan po pero wala raw siya. Oh, di ba kalokohan po yun? Tinuturuan natin anak natin na magsinungaling. Oh, sabihin mo sa katabi mo, ang ituturo ko ay katwiran, hindi kalokohan. At ipamalas, okay, alay sa Diyos, ang buhay, ipamalas ang walang sawang paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Maglingkod po tayo. Gumawa tayo ng paraan para po makatulong po tayo. Amen ba? Lalo na yung mga kabataan, lalakas nyo eh. Diba? Dapat, kahit yung kalat lang, kahit wag lang kayo magkalat, malaki ng tulong. Diba? Pag alis sa isang lugar, naku, ransak yung lugar. Kinalat lahat ng mga pinagbalatan, pinagkainan. Sa bahay nyo, tumulong kayo. Sino rito kaninang umaga naglinis ng bahay bago umalis? Naku, wala. Lahat guilty. Dapat pa bago umalis ng bahay, baka mamaya pagdating mo sa bahay nyo, yung pinaghigaan mo nandoon pa. Sabi mo sa katabi mo, walang Kristiyanong tamad. Ayan po ha, kailangan po magsipag po tayo. Amen? Alam niyo po, ang pag-aalay ng buhay, ang kalaban ng pag-aalay ng buhay ay pansariling hangarin. Amen? Bakit maraming tao hindi makapag-alay ng buhay sa Diyos? Una, takot tayo magbago. Yan, isa eh. Ayaw natin magbago. Alam niyo po, pag hindi natin inalay ang buhay natin sa Diyos, mahihirapan ka magbago. You will remain the same. Ay, mananatili kang ganyan na lang habang buhay. Sino gusto ganun na lang siya habang buhay? Ay, amen. Jesus name. Rebuke natin. Okay. Kamali lang siya. Ayaw natin na ganyan na lang tayo habang buhay yung buhay natin. Tama? Tuturuan tayo ng Diyos na umunlad. Tuturuan tayo ng Panginoon eh. Kasi ayaw niya sa kalagayan natin. Pero kung takot ka magbago, yun ang unang sasabihin sa inyo, gusto mo bang magbago buhay mo? Baguhin mo puso mo. Kasi yun ang unang solusyon sa pagbabago ng buhay natin. Amen po? Yun, hindi natin may alay ang buhay natin. Bakit? Ayaw pa bago yung puso eh. Pangalawa, kapos tayo sa pagtitiwala. Sinasabi natin mananampalataya tayo, pero yung para sa Diyos, hindi natin maibigay. Pero sinasabi natin, Kristiyano tayo. Takot tayo, commitment sa Panginoon. Hello? O aray? Ang kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos ay pumipigil na isuko natin yung buhay natin sa Kanya ng todo. Amen? Kayabangan. Mayabang tayo talaga. Bakit? Tingin natin, kaya natin mag-isa eh. Sino rito Kristiyano na sinabi, nagpapatotoo, kaya ko mag-isa? Meron ba ganong Kristiyano? Nabuhay ako mag-isa lang! Purihin ang Diyos! Nabuhay ako mag-isa lang! Pinangal ako mag-isa lang! Tumubo ako bigla! Kumakain ako mag-isa lang. Hinahanap ko ang pagkain ko. Meron ba ganon na testimony? Wala. Bakit? Lahat tayo ay pinadala ng Diyos ng tulong sa pamamagitan ng kapwa natin. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. O, sabihin mo sa katabi mo, i-lay hands mo, sabi mo, huwag kang mayabang in Jesus' name.
Pangalan ni Jesus. Okay. Abala tayo sa muyon. Isa pang dahilan, abala. Ang daming tao, abala. Sino rito maraming abala sa maraming bagay? Sabi, busy ako eh. Alam niyo ba, isang topic lang sa atin ng Diyos, nasa ano ka na, hospital ka na agad. At sabi mo, hindi na ako busy. Pag nagkasakit tayo, hindi natin pwede sabihin, busy, wag muna akong karamdaman, wag kang pumunta sa akin, busy ako ngayon. Hindi pwede. Amen po. Kanino ba galing ang tulong natin? Sa Diyos eh. Kaya huwag natin sabihin busy tayo. Binigay na ng Diyos sa iyo ang 7 araw. Yung isang araw, hinihingi ng Diyos para sambahin mo siya ng todo. Hindi pa natin maibigay. Aray. Aray o amen. Ayun, po. Anyway, ito yung ibang mga dahilan lamang po bakit hindi natin may alay ang sarili natin sa Diyos. Yun, iba pa. Siyempre, masarap ang kasalanan eh. Isang paraan niya ng kaaway para mas nasain natin yung malayong buhay sa Diyos kaysa lumapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, alam niyo po, ang inaalok ng kaaway ay panandalian lang. Para yang si Esau, inaalok siya ng kapatid, di ba? Yung merong isang mangkok na munggo na kulay pula. Pinagpalit niya sa kanyang pagkapanganay. Kapatid, wag niyong ipagpalit ang pagkakristyano niyo sa maliliit na bagay na mawawala rin. Kaya sa katabi mo, wag mo ipagpalit. Ikaw ay Kristiyanong Pinoy. Amen. Amen po. Ialay ang buhay sa Panginoon. Nasayang ang maraming buhay, ang maraming kakayanan, talento, kagalingan, inaral natin na marami sa eskwelahan dahil sa mga pandandaliang hangarin. Naisin natin na magamit ang buhay natin sa pinakamataas na layunin. Bakit? Ang diploma natin, ang mga sertipiko na tinanggap natin, panglupa lang po yan, tama? Hindi ko sinasabing masama mag-aral. Pinag-aaral ko kayo lahat. Sabi ko mag-aral kayo. Bakit? Oportunidad yan eh. Pero, huwag nawang pumasok sa isip natin na hindi na tayo dapat maturuan kasi may diploma na ako. Bakit? Lahat ng inaral natin at lahat ng mga sertipikong nakuha natin, malalanta, maluluma, mawawala, malulusaw lahat. Ang mananatili lamang ay yung ginawa mo para sa Panginoon. Nothing more. Wala nang dagdag, wala nang bawas yun. At wala nang pinakamataas na layunin, kundi ang buhay mo ay makapagbigay karangalan sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Sabihin natin, Lord, Panginoon, makapagbigay karangalan ng buhay ko sa iyo. Letter N. Pinoy, N. Nagnanais na sa pag-unlad. Ayan. Maganda po ito at pagkakaisa. Sabi sa katabi mo, pag-unlad, pagkakaisa. Yan. Pag-unlad, umuunlad ba tayo? Sabi ng Efeso 4:13 hanggang 15, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, sabihin, pag-unlad ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan at kapuspusan ng Panginoong Hesukristo, upang kayo'y huwag nang maging bata pa. Hello? Ibig sabihin, batang isip. Na napapahapay doon at dito at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral. Tingnan niyo po, pag tayo ay alam niyo po yun, yung tinatawag na tayo ay hindi umunlad o hindi tayo nag-mature bilang Kristiyano, tangay tayo lagi. Yung natatangay tayo kung saan-saan. Amen. Sa huli, napahamak tayo. Bakit? Natatangay tayo lagi.
Nasa huling panahon na po tayo, ang aral talagang, ang dami nang nangangaral. Piti si Satanas lumalabas na, may iglesia ni Satanas na, di ba? Ibig sabihin, piti mga mangkukulam, dati nakakubli yan. Ngayon, nasa YouTube na ang mangkukulam. Tuturuan ka, paano kukulamin ang biyanan mo. Ito ang mga paraan. Number 1. Diba? May mga gano'n na. Ibig sabihin, tingnan niyo po dati wala yan. Pero ngayon, lantara na. Kaya nga dapat makita na kung sino talaga ang panig sa liwanag at panig sa dilim. Makita na kung sino ang kambing sa tupa, kasi parang hawig yang. Ang alam yung kambing at tupa, pag malayo yan, hawig na hawig yan. Pero pag nilapitan mo yan, then magkakatalo kung sino. Hinihiwalay talaga yung kambing sa tupa. Amen? Ano yung kambing nasa kaliwa? Hihiwalay yan sa kaliwa. Yung tupa, hihiwalay sa kanan. Ano gagawin sa kambing? Kaldereta. Pupuksain sa apoy. Amen po? Bakit? Ang tupa ay nakakapakinig ng tinig ng Diyos. Pag tupa tayo, amen ba? Nakapakinig po tayo ng tinig ng Panginoon. Kaya nga po sabi rito, kapatid, sabi ni Pablo, mag-mature naman kayo. Dapat umunlad na kayo. Hindi laging ABC ang aral nyo. Amen po? Amen? Ano sabi ng Pilipos 1:9? At ito'y dinadalangin ko na inyong pag-ibig ay lalong sumagana. Umunlad ang inyong pagmamahal sa isa't isa at sa una sa Diyos at sa isa't isa. Pangalawa, sabi rito yung pagkakaisa. Mga kapatid, alam niyo po, hindi takot si Satanas sa malaking simbahan. Takot siya sa pagkakaisa ng simbahan. Doon siya natatakot. Hindi siya takot sa malalaking church. Takot siya kapag nagkaisa na ang mga Kristiyano. Hello? Ay. Amen? Dahil kapag ang iglesia ay nagkaisa, unstoppable. Hindi siya pwedeng pigilan ng dyablo. Kaya yun ang ayaw ng dyablo mangyari sa mga Kristiyano, magkaisa sila. Tama? Ayaw ng dyablo magkaisa tayo. Bakit? Kapag tayo nagkakanya-kanya, nag-aaway, naglalabanan, ito ay tuwang-tuwa ang dyablo dyan. Bakit? Mas madali kang pabagsakin ng dyablo eh. Pangalawa, hindi maisakatuparan ng Diyos yung plano niya sa buo eh. Bakit? Kasi walang pagkakaisa. Tingnan niyo po, pag nag-obserba tayo, yung mga taong nagkakanya-kanya, sila yung walang nararating. Wala po nararating sila eh. Bakit kanya-kanya eh? Tingnan niyo sino yung malayo narating, yung nakikipag-isa. Bihira kasing makarinig sa tao ng pakikipag-isa eh. Bihira ako makarinig sa tao na, Pastor, saan ba ako makakatulong? Tutulong ako. Bihira yun. Pero meron ako na rin ganon. Purihin ng Diyos. Pinagpapala siya ng Diyos ngayon. Bakit? Ibig sabihin, naghahanap ang Diyos ng mga tao na hinahanap yung highest purpose niya, yung dakilang layunin ng Diyos sa buhay niya. Amen? Amen po. Uy, kulang pa ako. Letter O. Ayan. Ako'y Kristiyanong Pinoy, letter O. Ayan, oportunidad ay sinasamantala para gumawa ng kabutihan sa Diyos at sa bayan. Sabi ng Efeso 5:15, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na tayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sabi yan po ni Pablo. Si Pablo na nagsabi yan. Hindi ko po sinasabi yan. Ano po? Ano ibig sabihin nito? Hanapin natin ang oportunidad. May tanong ako sa inyo, ilan ang pinto sa bahay nyo?
Sino magsabi? Sino yung isa? Taas ang kamay, isa pinto. Sino yung, isa. Wala masama sa isa pinto. Sino yung pinto? Dalawa. Sino yung tatlo? Apat. Sino yung 100 ng pinto? Ay, 5 pa. 100. Pero alam nyo ba, maraming nami-miss yung pinto eh. Pero alam nyo ba, maraming pinto sa bahay natin? Hindi nyo nare-realize, ang daming pinto sa bahay nyo. May pinto pa ng cabinet. Tama? Ang daming cabinet sa bahay natin. Hindi natin ma-realize. Ang ibig ko pong sabihin, nagbilang ako ng pinto minsan sa bahay namin. Sabi ko, oo nga. Ay, meron pa palang pinto, cabinet. 20 pala pinto namin mahigit. Cabinet eh. Ilan yung cabinet nyo? Ilan yung binubuksan mong aparador? Ilan yung binubuksan mo at sinasara mo? Piti rep, may pinto. Pero hindi natin nakikita. Minsan, alam niyo pa, ganoon din sa opportunity. Minsan hindi natin nakita yung opportunity video nagkakalob ng Diyos sa atin. Yung bukas na pintong pinagkakalob ng Panginoon sa atin. Kaya, sabihin mo, Lord, Panginoon, tulungan mo ako. Ayaw magsalita. Ulitin po natin, Panginoon, tulungan mo ako. Mabuksan ang mata ko. Makita ko ang bukas na pinto sa harapan ko. Amen. Amen. May mga oportunidad na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, ang opportunity nyo, mga kabataan, makinig kayo. Mag-aral kayo magbuti. Mag-aral po kayo mabuti kung yung makakapag-aral pa. Mag-training kayo. Magpasakop kayo. Magpaturo kayo. Magpahusay kayo ng kakayanan nyo. Mag-level up kayo. Sa huli, gagamitin kayo ng malakasan ng Diyos. Basta may ang puso natin laging tama. Tanong. Ulitin ko, ilang pinto sa bahay nyo? Dumami na, no? Kanina, sabi sa isa lang pinto, label eh. Okay, wala pa sa isa pinto. Yun lang ang alam mo, pero marami palang pinto. Amen po. Letter Y na ako. Pinoy, last na. Okay? Yan. Ito yung pinakamaganda. Ano po? Yakagin at yakapin ang kapwa papunta sa tagapagligtas. Bakit po? Ang lahat ng tao, tayo kayo. Sige, tayo. Tumayo kayo lahat. Tayo. Tumingin kayo sa, sa labas. Tingin sa labas. Ano yung nakita nyo sa labas? Araw. Ano pa, bukod sa araw? Halaman. Okay. Ang nakita nyo, mga bahayan, di ba? Okay, umupo na kayo. Tama na pagliliwaliw. Umupo na kayo. Yung sabihin ko sa inyo, ang nakita nyo sa bahay, sa labas ng bahay natin, labas ng church natin, mga tao yan. Tama? Mga tao, nakaramihan sa taong yan, hindi pa nakikilala si Kristo. Maaaring mahandyan yung kaibigan mo, mga kamag-anakan mo, kapitbahay mo, maaaring mga best friend mo, di ba? Kasamahan mo sa trabaho. Maaaring sila yung mga katsikahan mo, kapuntahan mo, di ba? Dating kabisyo mo, di ba? Daging kasama mo sa masama. Okay? Mga tao po sila. Ano po yung mga taong yan? Nangangailangan sila ng tagapagligtas. At alam nyo po, kung gusto natin yung higher purpose ng Lord na hindi mawawala, gusto nyo po yun? Akayin mo yung kaluluwa pabalik sa Diyos. Bakit? Yun lamang ang tanging may reward sa kaharian ng Diyos. Yung madala yung tao pabalik sa Panginoon. Amen? Kaya lahat tayo pwedeng magka-reward. Sino gusto ng reward sa langit? Sino gusto pagdating mo sa langit, may nagpapasalamat sa'yo? Bakit? Alam mo, dinala mo ako sa Panginoon. Hindi kita kilala eh. Pero alam mo bang nadala mo ako sa Panginoon? Yung pala, yung simpleng inimbitahan mo siya, pumunta siya, nakilala niya ang Panginoon. Wow! It's a great reward in heaven. Dakila na
binibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Amen po. So, mga kapatid, napakaganda po na tayo ginawang Pilipino ng Diyos. May dahilan po ang Diyos, ba't ka naririto sa bansang ito? May dahilan ng Diyos, bakit kanya hinahamon sa umagang ito. May isa po akong nakita, yung naalala niya po sa UP, sa Universidad ng Pilipinas, may lalaki po roon nakatayo, di ba? Nakadipa. Ayan. Meron, alam niyo po, may nakalagay sa ilalim niya, yung Dervish Rai 1912 po yung nakalagay. Hinango po ito doon sa El Pulibisterismo ni Rizal. Ito po yung nakasaad. Gusto ko pong basahin nating lahat. Pwede po lagay natin. Kung nakikita niyo po. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Nasaan ang kabataang bukas palad na magbubuhos ng kanilang dugo upang hugasan ang napakaraming kahihiyan, napakaraming krimen, napakaraming kasuklam-suklam na bagay. Dapat na maging dalisay at walang bahid ang biktima upang sakripisyo ay maging katanggap-tanggap. Alam niyo po, yung sinabi dyan, mayroon na pong gumawa. Si Jesucristo. Ito ay kataga ng pag-aalay ng buhay. Na sa kabataan pa lang natin, nag-aalay na tayo ng oras natin at buhay natin una sa Diyos at sa bayan po natin. Na ang pangarap nila ay sa ikabubuti ng bansa. Nasaan na yung mga kabataang ito na magbubuhos ng kanilang dugo para sa mataas na layunin? Nasaan na po sila? Naniniwala po na sa JCIS sila. Ako? Amen. Sino po naniniwala na ako po yun? Ikaw yung hinahanap ni Rizal? Ikaw yung hinahanap ng talatang ito? Kasi minsan nagtanong ang Diyos, sino ang isusugo ko? Anong sagot ni Isaiah? Panginoon, narito ako, isugo mo ako. Mga kapatid, ang isang magandang dapat gawin po sa oras na ito, kung hindi mo pa nagagawa, ialay ang buhay mo para sa mataas na layunin. Kung sinasabi mo, Panginoon, gusto ko pong gawin ito sa umagang ito. Ialay ang sarili ko para maging kasangkapan at instrumento para mapuno ang iyong kaharian. Mapuno ng kaluluwa ang iyong kaharian. Kung yan yung sinasabi po natin, pwede po tumayo po tayo. Taas po natin yung kamay po natin. Yung dalawang kamay natin, taas natin na mataas na mataas. Tandaan na, Lord, ako'y nagtitiwala. Lord, ako'y Pinoy na Kristiyano, Kristiyanong Pinoy. Simple lang po ako. Pero gusto po magamit ang buhay ko sa mataas na layunin mo, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang buhay ko bilang haing banal, kalugod-lugod para sa iyo. Pwede po ipanalangin natin yung katabi po natin. Sige po, maghanap tayo ng isang ka-prayer at panalangin natin, Lord, tanggapin mo ang alay ng kapatid ko. Ialay niya yung buhay niya para sa iyo. Sige po. Hallelujah, Lord. Panginoon, inihingi namin ang iyong gabay sa umagang ito, Panginoon. Hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang malayang kumilos. Mangungusap ko sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon.
Maialay namin ang sarili namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Narito kami para paglingkuran ka, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Ako'y Kristiyanong Pilipino. Mamahalin ko ang aking bayan. Mamahalin kita, Panginoon, higit sa lahat. Panginoon, gawin mo akong instrumento upang punuin ang langit ng kaluluwa. Akayin ang nasa kadiliman papunta sa iyong kaliwanagan, Panginoon. Dali ng tao, papalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, gamitin mo ang bawat anak mong naririto upang maging instrumento ng liwanag, Panginoon. Sa dakilang layunin, para sa iyong kaharian at para sa iyong karangalan, Panginoon. Nawa maparangalan ka sa umagang ito. Sa iyo po ang kaprihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.